Samang tumayo at awitin po natin, The Lord in Zion Reigneth. Dakila naming Diyos, salamat po ng marami ngayong oras na ito. Sa amin po patuloy, O Diyos, na nagpapasalamat na inyo po kaming ginagabayan na ang amin pong matapos ang pagtatalakay sa mga lison. Tulungan kami, O Diyos, na may mapulot kaming mga aral na amin pong matutunan. Salamat po ng marami, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalang Hesus. Amen. So ulit mga kapatid, magandang umaga, happy Sabat po. Purihin ang Diyos na meron tayong mga kapatid na nakaalala sa ating pagtitipon dito sa Rampana Church. Salamat taga-Tagburos, si brother, nandito sila. Maraming kasama ito sila. Yung iba ay ating, hindi ko na kilala yung iba, pero nakita ko na ito sa mga iba't ibang mga iglesia. Ang lahat ng ating mga kapatid dito sa Rampano ay kayo po ay welcome. Welcome po kayo nga dito na magpa-member. Pwede kayo nga dito na magpermanente. Kasi malapit lang yung Tagburos, brother. Straighten mo lang ito, dyan. Paglabas mo doon sa may kaunti lang loose gravel. Pagdating mo sa yung resorts dyan na may hotel, straight na yan. Highway na yan, Tagburos, malapit na sa inyo. Hindi nga yan makaabot ng mga kalahating litro ng gasolina. Hindi kaabot.
Napakalapit lang. Oh, lapit na malapit. So, hope na tayo ay sama-sama sa mga oras na ito upang natin purihin ang Panginoon. Ang gawain ng ating personal ministry ay patuloy din po para tayo ay naglilingkod. Ang ginawa namin mga kapatid sa ating ministry, ito'y naumpisa na sa aming care group. At yung care group nga kinaaniba namin ni Tatay Arman, tuloy-tuloy din. At ganoon din ang support ng ating mga kapatid. About Sister Hansel, nag-support din yan sa pamagitan ng pagbili ng mga aklat walang hanggang katotohanan. Kaya meron na tayong mga estudyante ngayon kapatid. Noong karang araw, nakasama ko pa sa pagbibigay yung na-recruit din na maging mag-canvas literature evangelist. Purihin ang Panginoon. Binubulsa din namin ang kaniyang pamilya. Bago sabi niya, paano mag-join sa canvassing work? Uy, ito matinding kuwan ito. Kaya sinama ko ang ating leader, si Brother Villanueva. Ayun, mag-attend na yan ng training seminar ng mga kulpultor ngayong February, next month. Ayun po ang ministry natin kapatid. Sila si Sir Romy at si Ma'am Mercy patuloy support para sa gawain tungkol po sa pamimigay natin ng mga walang hanggang katotohanan. Hindi natin basta-basta ibigay yun kapatid, nabigay lang walang instruction. Hindi, ibigay natin yan, turuan natin kung paano maggamit pagbasa doon. Hindi yung basta-basta lang ito, mayroong basahin ito. Sayang po yan kapatid. Baka magdating ng panahon, pang-iwang yun. Sayang. Kaya, pag kayo ay gustong mamigay ng walang hanggang katotohanan, kung ano yun, timeless truth. Yung timeless truth, yun po ang nagtatalakay sa ating fundamental belief. Yung 28 fundamental belief. Ang nakaganda doon kapatid, may guide doon tungkol sa spirit of prophecy at napapanahon na mga mensahe. Alam ko nga si Pastor Hatsiro at saka si Ma'am, willing din ito mag-support para sa ating ministry. Magsabi lang kayo sa akin kapatid, kung halimbawa gusto kayong bumili ng aklat para ating i-instruction, bili kayo ng tag-5, tag-3, tag-4. Uy, malaking bagay na yan. Kasi hindi masayang yon ang katotohanan na yon. Napakaganda po. Masabi ko sa inyo, napakaganda. At kahit ako nga nagbasa doon, binabasa ko yan, nare-remind din ako tungkol sa ating fundamental belief. Nare-remind tayo. Pero kung gusto ninyo nga i-distribute ninyo yung last day events or great controversy, magsabi lang kayo kung ano yun ang gusto ninyo. Sasabihan lang ninyo or lapit kayo sa akin at tawagin nyo ako, magbili ako ng 3-5, ibibigay natin doon sa mga tao na nangangailangan ng pabalita. Hindi yung bigay lang basta-basta. Huwag nating ibigay sa mga aso na talagang isusuka lang. Sayang ang katotohanan. Ibigay natin sa mga tao na nangangailangan talaga at nagbasa. Ulitin ko kapatid, importante ito. Sa Proverbs 23 verse 23, anong sabi doon? Ano yung sabi doon sa Proverbs 23 verse 23? Ating naalala yun? Proverbio 23, versikulo 23. Anong sabi? Bumili kayo ng katotohanan at huwag yung ibibinta. Yun ang ating aklat, kapatid. Bili tayo niyan. Huwag tayo mahinayang. Kasi ang sabi ng Diyos, Santiago 5, versikulo 4. Hindi ko nagkamali. 5:24. Ang sabi doon ay tatakpan ang maraming kasalanan
kung ikaw ay nagbigay ng paalala sa mga taong nangangailangan. Yun po. So hope na sa ating kapanahunan, sa ating ministry, dito sa malaking gawain sa Rampano, ating samasamahin na ating gampanan ang gawain na ibinigay sa Panginoon sa atin. Nasa balikat natin. Lahat tayo, kapatid, cooperate. Kahit isang timeless truth lang. Tapos natin basahin, distribute natin, bigay natin. O either bili ka ng 2, okay na yon. So maraming salamat. Lapit lang kayo sa akin para ma-distribute natin ng tama ang mga babasahin na ating ibigay sa mga taong nangangailangan. Yan lang po at happy Sabbath. Okay, maraming salamat, Brad John. Okay, so mga kapatid, tayo po idadako dito sa ating mga minutes na buo sa resulta sa meeting noong Sabado ng hapon. So, atin pong ipabasa ng ating secretary, Sister Hansel Iligua. Atin pong pakinggan mga kapatid ang mga nababanggit dito para kung kayo po ay may mga katanungan ay malinaw po ang bawat mga kataga na nababasa sa ating secretary sa bawat isa sa atin. Ito po ang mga napag-usapan ng board meeting na karaang Sabado. Nag-report po ang ating treasurer report at ito po ay na-approve ng board members. Then, kasunod po nun, yung ating bayad sa lesson, ito po ay i-continue na ito po ay kukunin sa ating Sabbath school budget. Sabbath school budget, tama. Okay, then, naaprubahan din po na bago po mag-release ang ating treasurer ng pera, ay dapat po aprobado din po ng board at saka yung member din po. Then, magkakaroon po tayo ng petty cash na ito po ay 5,000 na kung saan dito po kukunin yung ating expenses ng church. At kung sakali man po lumagpas at kailangan po ay ito po pag-uusapan ulit ng board para po ma-approve. At next po ay yung ating member na nagkasakit ay magkakaroon din po dito ng 1,000 na ayuda ba tawag doon? Ano po? Tulong. Ayan. Tulong. Okay. Automatic na po ito. Yan. Kung sino po yung madadala sa may sakit o ano man pong lalapit lang po sa ating treasurer. Next po ay ang ating strategic plan by department ay ihahanda po ng bawat departamento para po natin yung kanilang mga plano. Next po yung ating cleaners at yung ating dishwasher ay approved na din po, kaya makikita nyo po doon sa likod natin, sa board natin yung mga schedule. Paki-check nyo na lang po para malaman nyo kung ano pong schedule natin. Tapos po, ngayon po naganap po yung sa youth department po ay may youth fellowship. Ito po yung naganap ngayon at nagkaroon po sila doon ng transportation ng 500 na gasolina at saka po yung food na sisig tokwa na ito po ay in charge po si Brother Piloton at kanya-kanyang rice. Yan. Tapos sa hapon po, susunduin po sila doon. Yung ating pong layman ay nag-stop na po at ito po ay aprobado na rin po ng board. Then, ito po yung mga elders department arrangement. Kada elder po ay meron po silang departamento na hahawakan. Kay Kuya Ronnie, kay Brother Ronnie, Family Life, Sabbath School, Communication, and Children. Kay Brother Mascardo, Clerk, Deacons, Deaconess, at saka Personal Ministry, ACS, at saka Health and Temperance. Kay Brother Ju naman ay Women's Treasurer, then, AY, and yung isa kuya, hindi ko ano ba to? Hindi ko makuha.
to siya? Women's? Women? Oh, meron na. Meron na siya, kuya. Hindi ko na. Then, yung kanilang presiding elder po ay monthly, mag-schedule po kung sino po ang mag-handle ng programa. Sa ano to? Sa divine worship. Divine worship. Then, yung ating in charge sa midweek po ay mababago na. Dati po ay care group ang nag-handle. Ngayon po ay elder, deacon, at tsaka women's po ang mag-handle ng programa. At sa Friday night naman po ay youth ang mag-handle. Then, last ay yung pong mga may program na may hawak ay dapat po advance na yung nakaschedule para po ma-prepare na po yung mga programa. At saka po yung personal, ministry, and SOP ay yung pong ginawa ni Kuya June kanina. Nag-introduce po nung kanilang Book of Bible Student. Ayan. Kung sino pong may gusto mag-donate. Then, yung ating pong AY ay magiging, dito na po siya sa taas, hindi na po gaganapin sa baba. So, magiging formal worship na po talaga siya. Then, yung ating pong Health and Temperance Department, si Ma'am Mercy Sidugin po ang na-approve na siya na po yung magiging head sa Health and Temperance Department. Yung pong dalawang rooms natin dyan ay gagamitin lamang po siya kapag time na po ng children's ministry. Pero pag at saka yung lunch. Tama ate to, pag lunch lang. And then, yung ating elder at saka deacons po ay na-approve po sila na sila ang magmo-monitor na wala po munang gagamit ng phone dito po sa loob at labas doon po sa dalawang rooms na yon. Wala po munang tatambay doon ng mga kabataan natin na maggagamit po ng mag-wifi po para mag-phone po doon sa dalawang room. At saka po, doon sa mga magulang na medyo may makukulit na mga bata, katulad ko, ay in charge po kami na magsaway sa aming mga anak, pero hindi po dapat kami magsama ng loob kapag po sila ay sinaway ng ating mga elder at saka deacon. Mas maganda nga po kasi hindi po talaga makinig sa akin. Baka po sa elder. So, mas maganda po na wag po tayo sasama ng loob, ha, parents, kapag sila ay sinaway ng ating mga elder at saka deacon. And then, yung promotion pa rin po ng ating multi-cab and generator. At doon po nagtatapos, ang nag-closing prayer po si Brother June Mantala. At natapos po ang aming meeting ng 7:13 p.m. Okay, so yun po mga kapatid, ang atin pong napakinggan ayon sa binabasa ng ating sekretary sa minutes na aprubahan ng ating church board. Okay, so mayroon pa kayong mga katanungan ayon po sa nabasa? Okay, okay ma'am. Sige po. Hello. Tungkol po doon sa paggamit po ng mga cellphones, tayo po ay online, okay? Nakikita po tayo sa buong mundo na naka sa Facebook at saka sa YouTube. Minsan marami pong nagsi-cellphone sa atin during the service. Kaya po kung minsan na umihina po yung ating pag-record at kung minsan na umihinto dahil po mahina na po yung internet dahil marami pong gumagamit, kaya nakakahiya po yung ating minsan ang ating recording natin diyan kasi nakikita po yon sa buong mundo, tapos ganyan pala ang ano natin yung ating pag-record ng ating service. Kaya po kung pwede po na po natin na huwag po tayo gumamit na po ng internet natin during service, church service.
Sandali lang po ang church service, kaya maghintay lang po muna tayo matapos bago tayo magamit po ng internet natin. Yun po lang po. Salamat. Thank you, ma'am. Okay, kaya po ay napag-aprobahan ng ating church board na lahat mula sa bata hanggang sa mga adult ay wala pong gagamit ng ating wifi, no? Lalo na dito sa wifi ng ating church, sapagkat tulad po, hindi namin alam, ma'am, na maapektuhan pala yung ating monitoring screen, no? Kung ito ay magdami ang maggamit nito. So mabuti na lang at ito ay naitakil din ng ating board para po ma-inform ang lahat, no? Na iwasan ang pag-connect sa wifi, lalo na sa ating pagsamba, no? Maging sa mga bata, sa mga kabataan, at sa atin na mga adult ay magiging aware po sa mga bagay na hindi po natin dapat magawa. Okay? So, maliban po doon ay wala po tayong mga katanungan. Ha? Ay, okay, Sister Chris pa. For clarification lang po na hindi lang po sa mga bata lalapit yung ating elders and deacons, pati po sa atin na mga adult, kapag makita po nila tayo na mayroon tayong hawak na cellphone at nagsiselfone tayo, binigyan din po ng karapatan ng elders and deacons na sawayin po tayo. Huwag pong sumama yung ating loob. Okay. So para po yan sa ikaaya-aya na atin pong pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Sa ayon po ba ang lahat, mga kapatid? Okay, taas kamay po sa mga sangayon sa atin pong mga nababasang mga minutas. Okay, maraming salamat and God bless sa ating patuloy na ating pagsamba. Sa pagpapatuloy po para po sa ating divine worship, ay tayo muna po ay mag-awitan. Awitin po natin ang I Will Sing of Jesus' Love. I will sing of Jesus' love. I will sing. I will sing of Jesus'
awitin po natin ay All Hail the Power of Jesus' Name. I sing the mighty power of God.
Hello. Okay, so welcome sa ating ikalawang serbisyo mga kapatid. Tayo po ay dadako na at atin pong ilagay ang ating mga sarili, atin pong focus sa atin pong pakikinig sa salita ng ating Panginoon na atin pong mapapakinggan sa oras na ito. At bago ako dadako doon sa pagpapakilala ng ating mga may bahagi, ay mga kapatid na mayroon pong mga anak, no? Tulad po sa mga maliit pa na mga bata ay pupunta na sila sa kanilang mga magulang, at mga bata na juniors, yung mga juniors ay mamaya ay wala na pong magtatambay doon sa ating mga rooms, no? Okay. So, ang atin pong buwan ng February ay ang atin pong in charge next Sabat na, no? Or okay, sa sunod sa Sabado ay Pizza Ono na. Ha? Okay, Pizza Ono. Tayo po ay nasa pangunguna ni Brother John Mascardo, ang in charge ng ating presiding. So, sa mga schedule ng ating pong mga pagsamba. So, narito ang ating mga may bahagi, mga kapatid, ang ating chorister, Sister Bing Ranes, ang ating nasa monitoring screen natin, si Romy Sidogin, at ang ating mga kapatid na aakyat dito sa taas, scripture reading, si Brother Jamie Salazar, at ang ating magbasa ng Tithes and Offering, Brother George Vallejos, at ang atin pong dalawang dikonisa na maglikom ng ating ikapu at mga handog ay Sister Jomra Palmoni at si Sister Anita Aklon. So, yung magbigay po sa atin ng mensahe ng awit ay ibibigay sa ating lahat ng mga tatay, no? So, ang ating speaker sa umagang ito, mga kapatid, ay pinadala ng Diyos sa tuwing buwan, pangkatapusan. Ito po ay tayo ay nasa pangangasiwa sa speaker natin, si Pastor Cas, na atin pong mapapakinggan. Kaya mapalad po tayo na tulad sa araw ng Sabat na ito, ang ating pong speaker ay isa sa mga retired pastor natin na kung saan ay patuloy pong maglilingkod sa atin, no? So, ito po ang mga pagkakasunod ng atin pong pagsamba hanggang sa matapos. So, ating po ibigay ang panahon ng ating chorister. Tayo po ay lahat lumuhod at ating pong awitin ang The Lord in His Holy Temple. The Lord in His Holy Temple.
we love thy Sabbath, Lord. Sa amin pong dakila at banal na Diyos na nasa kaitaasan ng langit, karapat-dapat po kayong sambahin ang inyong nilikha, sapagkat kayo po ang nagmamay-ari ng aming hiram na buhay na ginagamit ngayon. By creation and redemption and salvation, kayo po ang makapangyayari ng lahat ng bagay na ito. Sa amin pong oras ng pagsamba sa mga sandaling ito, nais po naming kilalanin kayo na siyang aming tanging panauhin, hindi po lamang sa aming kalagitnaan, kundi sa aming mga puso na inyong lehitimong tahanan at tahanan ng Diyos Espiritu Santo. Patnubayan niyo po kami sa aming pag-aaral, paghimay-himay ng salita ng buhay upang manatili kami sa inyong mga salita at mahanda kami sa pagparitong malapit na ng aming Panginoong Hesus. Diyos Espiritu Santo, sumaamin po kayo sa mga oras na ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong si Jesus. Amen. Bago po tayo paglingkuran ng ating diakonesa, ay akin munang basahin ang aklat ng Marcos chapter 4 verse 3. Ang sabi po, samantalang siya'y nasa Bitanya, sa bahay ni Simon na kitungin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang albastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. May maikling kwento po dito ay, ang pamagat po ay pagpapakita ng pagpapahalaga. Ang sabi po, sa talatang ito, pinahiran ng babae si Jesus ng napakamahal na langis ng spikenard. Mukhang hindi sila magkakaroon ng mga hamon kung ang langis ay hindi gaanong mahal. Sa buong Biblia, hindi malinaw na ipinaliwanag kung ano ang nag-udyok sa babae na magbuhos ng gayong mamahaling langis sa ulo ni Jesus. Maliwanag na pinahalagaan niya ito. Kung hindi niya itinuring na si Jesus ay napakahalaga sa kanyang buhay, hindi niya gagawin ang kanyang ginawa. Bilang komento
sa insidente sa itaas, isinulat ni Ellen G. White. Ngunit kakaunti ang nagpapahalaga na si Kristo ang lahat sa kanila. Kung gagawin nila, walang mag-iisip na masyadong magastos na ibinigay para kay Kristo. Walang pagtanggi sa sarili o pagsasakripisyo sa sarili na napakalaki para ibigay sa kapakanan niya. Ito po ay matatagpuan sa Desire of Ages, page 565. Ang level ng ating pagpapahalaga ay nakaka-impluwensya sa kalidad ng ating pagbibigay. Panawagan po sa lahat, habang ipinagkakaloob natin ang ating ikapo at handog ngayon, magbigay tayong tulad ng may pusong mapagbigay gaya ng mga taong nakakakilala at nagpapahalaga kung sino si Jesus sa inyo. Narito po ang ating mga deacons, deaconesses, ay tayo po ay kanyang paglilingkuran. There shall be showers of blessing, gracious reviving over the hills and the valley, sunsets and mountains and rain, showers of blessing, showers of blessing. Mercy drops on us are falling. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama na nasa mga langit, narito po ang aming ikapo at handog. Ibinabalik po namin ito, Panginoon, bilang pasasalamat po at bilang katapatan na po namin sa aming buhay dahil kayo po ay hindi nagkukulang sa amin at patuloy kayong nahahabag sa aming buhay. Salamat din po sa aming mga hanap buhay na siyang aming pinagkukunan ng aming mga pangangailangan sa araw. Kami po ay inyong binigyan ng kalakasan sa araw-araw dahil dito po, Panginoon, kayo po ay aming pinupuri at aming itinataas ang inyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, dahil hindi kayo naging maramot sa aming buhay. Patuloy niyong pinagkakaloob po ang aming mga pangangailangan. Sana po, Panginoon, ituro niyo rin po sa aming buhay na kami po ay maging mapagbigay din po sa aming kapwa. Maging mahalaga rin sila sa aming buhay na katulad po ng inyong mga tinuro. Sila po ay kabahagi rin po ng inyong kaharian. Kaya't kami po ay narito ngayon, idinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga nangangailangan sa inyong mga tulong na sana po ipagkaloob niyo po sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa aming natatanggap na pagpapala sa aming buhay. Naway, ang mga nalikom po naming mga ikapo at handog ay magamit po sa gawain upang ito po ay lumaganap pa ng mas marami at marami pang maabot na kaluluwa. Pagpalain niyo rin po ang mga kamay na hahawak nito, Panginoon,
na sana po ay maging mapagbantay sila sa udyok ng kaaway. Salamat po, Ama. Ang inyo pong iglesia na narito ay nagpapasalamat po sa inyong kabutihan at ang inyong mga biyaya na patuloy niyong pinagkakalob sa amin. Kami po ay inyong patawarin, Ama, sa aming pagkakasala at ganoon na rin po sa aming mga pagkukulang. Ito po ang aming mga dalangin alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Para po sa ating opening song, awitin po natin, O Worship the King. O Worship the King. Sa atin pong pagpapatuloy, sa atin pong paglilingkod, sa ating pagsamba sa araw ng Sabat pong ito, atin pong tunghayan ang tinapay ng buhay na atin pong pagsasaluhan sa harapan po ng ating Panginoong Diyos na Kanya pong ihinain sa bawat isa sa atin. Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 2, talata pong 17, ganito po ang sinabi, "At mangyayari sa huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matanda ay magsisi panaginip ng mga panaginip." Talata pong 18, Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Sa mga huling araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at mangaghuhula sila.
tayo po ay lumuhod sa atin pong panalangin. Spirit of the living God, full of grace on me. Spirit of the living God, full of grace on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, full of grace on me. Mahabagin po naming Ama na ang tahanan ay nasa langit ng mga langit. Ang papuri at pagsamba at ang aming pagluluwalhati sa iyong banal na pangalan ay amin pong ibinabalik sa inyo. Ang iyo pong walang hanggang kabutihan, awa at habag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Banal, sa amin pong mga kalakasan at buhay, higit sa amin pong pananampalataya na kami po ay iyong tinawag sa katotohanan ito. Amang Banal, sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo na taus-puso kaming humihingi sa inyo ng karunungan, pangunawa, at pag-ibig sa aming mga puso ang aming maranasan. Nawa o Diyos, ipagkaloob sa iyong lingkod na si Pastor Cas ang iyo pong pangungusap ng iyong banal na salita, na ito po ay daluyan ang kanyang mga labi ng banal na espiritu upang ito po ay magpalakas sa amin pong mga pananampalataya bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig at pagtugon ng aming dalangin ito. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us and grant us thy peace. Amen.
see you ready to open the door. Oh, how we want to come in. If you take one step once, the Savior, my friends, you'll find His arms open wide. Receive Him and all of your darkness will end. Within your hearts will abide. Time after time, He has waited before, and now He is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how we want to come in. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. At happy Sabbath. Kumusta ba ang ating buhay? Okay ba sa inyo makahiram ako ng para may makita kayong slides? Mayroon ba dyan magagamit tayong ano ba tawag dito? Ano ba itong wire? Pwede yung makahiram ng wire pang connect dito? Kung gusto lang naman ninyo may makita. Kung hindi naman, ay okay din lang. Ang atin pong oras ngayon ay 11:30 and 29 seconds. Ang lesson natin ay may kinalaman sa ikatlong persona, ang Diyos Espiritu Santo. Bihira natin na mabigyan ng pansin ang ikatlong persona na ito, samantalang sila naman din ay kasama ng Banal na Trinidad ng ating sinasampalatayanan. Ano po? Ngayon po ay aralin natin ang Banal na Espiritu sa kanyang huling ulan. Sapagkat binanggit kanina sa talatang ating binasa na ang Banal na Espiritu ay magpapadala sa kanyang kapangyarihan na kagaya ng isang saganang ulan na ating nararanasan, gaya ng mga nakalipas na pinagpala tayo ng saganang ulan. Ano po? Sabi, in the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Young men will see vision. Old men will dream dreams. And all my servants, men and women, I will pour out my Spirit in those days. And they will prophecy. Ama po namin at Diyos, Espiritu Santo, na aming patnubay, aming tagapagturo, aming tagapagkaloob ng bunga, at siyang maghahanda sa amin sa pagsalubong kay Jesus. Nais ka po namin tanggapin sa umagang ito at mapag-aralan namin ang companionship po ninyo bilang kahalili nung si Jesus umakyat diyan sa langit. Patnubayan nawa kami mula pa simula hanggang sa kami makatapos. Dalangin po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. The Holy Spirit in His latter rain. Sa aklat ni Hosea, sa Gideon sa stress, binanggit doon, at inyong malalaman kung ating susundan at alamin ng Panginoon at sa kanyang pagparoon at maghahanda siya sa umaga. At siya ay darating sa atin kagaya ng isang ulan, kagaya ng huling ulan at ng unang ulan dito sa lupa.
Itong aklat ni Propeta Hosea, mga kapatid, ay pangako ng pagdating ng banal na Espiritu na kagaya ng isang ulan. Gaano ba kaimportante itong ulan na ito, mga kapatid? Ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay unang darating bago si Jesus. At kung hinihintay natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagparito, ay hintayin din natin ang pagdating ng banal na Espiritu sapagkat siya ang mauuna at maghahanda sa atin para sa huling araw. At ang sabi ni Ginang White sa Last Day Events, at mamarapatin niya na mananaog sa inyo ang ulan, ang unang ulan at ang huling ulan. So itong pangako ng ulan na ito, mga kapatid, ay meron itong prinsipyo na ginagamit sa mga nauna na sa atin, yung mga ancients natin. At doon sa silangan, ang unang ulan ay dumarating bilang panahon ng paghahasik. At ito ay kailangan upang ang mga binhi ay mag-germinate, sumibol. At sa impluensya ng shower ng huling ulan na ito, ay magsisimula na makita natin ang pagtatalbos ng halaman. At ang huling ulan naman, sa pagdating naman ito ay kadalasan sa pagtatapos ng pagtatanim. Ang layunin naman ito ay parang mahinog ang binhi at ihanda ang palay para sa pag-aani. At ito ay ipinakita na operation o pagtakbo ng kalikasan na nagre-representa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ang huling ulan naman, ito po yung nagpapahinog ng palay. Di ba sa inyo po na mga nagsasaka, ay alam na alam ninyo itong operation na ito, lalo na noong panahon na hindi pa siguro natin nararanasan yung tinatawag na climate change, yung pagbabago ng klima. Itong huling ulan na ito ay dumarating upang, ano na nga po, sa salita ninyo, sa Tagalog ito ay nagpapapintog. Ay, alam niyo yung salitang nagpapapintog, ito yung nagsisiksik upang kung may mga natira pang mga hindi malulusog sa bigas ng palay, ay maging mapintog ito. Parang mapuno siya. At ito raw po ay nire-representa ng spiritual grace at naghahanda sa iglesia para sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, kung hindi tatanggapin ng sino mang tao yung huling ulan ng Banal na Espiritu, walang gagapasin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Nakuha niyo po ba ang importansya ng Banal na Espiritu? Kaya napakahalaga nito na mapaghandaan natin. Datapwat ang wika, kung hindi raw dumating ang unang ulan, walang buhay. Wala siyang green blade at hindi siya sisibol. Di ba yung unang ulan ng ating paghasik? Dito ay masabi natin na yung palay, nagsisimula siyang tumubo. At makikita natin yung kanyang blade. Kung kayo ay nagtanim ng simpleng halaman, makikita nyo nagsisimula na siyang magtalbos hanggang sa siya ay lumaki. At kung ang unang ulan ay hindi ginampanan niya ang kanyang gawain, ang huling ulan ay walang bahagi na gagampanan sa ating buhay. Nakita po ninyo ang operation ng early rain at saka ng latter rain. Ito ay hindi natin nabibigyan ng pansin sapagkat hindi pa siguro napapanahon. Dapat itong mga panahong ito ay dapat bigyan natin ng pagpapahalaga sapagkat ito ay ihahatid tayo nito kay Jesus Christ. Pagdating ng Sunday law na ating sinusubaybayan sa propesiya, dito po magtatatak ang kaaway nitong Mark of the Beast. Ang Diyos naman ay ang Banal na Espiritu, magtatatak naman siya ng kanyang sariling
binhi upang akayin ang tao sa perfection. Testimonies 506. At samantalang ang mga alagad ay naghihintay sa pagdating ng early rain, ay ano ang dapat ginawa at dapat din natin gawin ngayon? Una po, sila ay nagpakumbaba ng kanilang mga puso sa tunay na pagsisisi. Alam niyo po, napakahalaga nitong nagkakaroon tayo ng tinatawag na teachable spirit. I-humble their hearts in true repentance. Pangalawa, sila ay nagpahayag ng kanilang kawalan ng paniniwala, unbelief. Alam niyo po yung unbelief, isa ito sa mga dahilan kung bakit nadidelay yung pagpapahayag ng Ebanghelyo. Bagamat sinasabi natin na si Jesus ay darating, datapwat hindi natin lubusang napapanghawakan na mayroong Jesus Christ na darating sa ating buhay. So we have to confess our unbelief. Pinapahayag natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, datapwat yung ating lifestyle ay nagpapahayag ng unreadiness, ng hindi pagiging handa. Ito yung malaking challenge sa atin mga kapatid. Yung mga alagad noon, nung sila ay nandun sa upper room, sila ay nanalangin na merong intense earnestness upang sila ay maging angkop na makatagpo nila ang mga tao sa araw-araw nilang pakikisalamuha at maibahagi ang salita na mag-aakay sa kanila kay Kristo. Ito po yung early rain. Ito yung tinatawag natin na panahon ng conversion sa ating buhay. Ang mga alagad rin noon ay inalis nila yung kanilang mga diferensya sa isa't isa. Nawala yung kanilang pagnanais na maging supremo o suprema. They come close together in Christian fellowship. At pagkatapos ng mga disipulo ay nakarating sila sa isang sakdal na pagkakaisa, nung hindi na sila nagtatalo-talo kung sino ang maging the best, pinakamataas, ay dumating ang banal na Espiritu. Yung tinatawag natin na panahon ng Pentecoste. At ang nangyari nung panahon ng early rain ay inihatid nila ang pabalita ng kaligtasan. Ibinalita nila ang Panginoong Hesus noong sa kanilang kapanahunan, una sa kanilang kababayan sa Judea, sa kamag-anak nilang mga taga-Samaria, at sa karatig bansa hanggang sa kaduluduluhan ng mga pulo na kagaya ng ating tinitirahan, mga kapatid. The glad tidings of a risen Savior were carried to the uttermost parts of the inhabited world. At ang iglesia naman ay nakita nila napakaraming convert na nagsisiksikan galing sa iba't ibang direksyon. Minsan ini-imagine ko mga kapatid, ini-imagine nyo rin ba kung papaano ang sabi dito, the church beheld converts looking to her from all, flocking to her from all direction. Daming. Kaya nung panahon nila San Pedro sa kanyang preaching, 2,000, 3,000 were converted or were baptized in a day. Imagine nyo yung napakarami na yon. At ang mga backsliders ay nagbalik loob. So, ibig sabihin, hindi natin completely with the sweeping statement na masabi na yung mga backslider ay wala na talagang pag-asa. Sapagkat there will come a time na pagka nakita nila yung mga gawa ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, muli silang babalik. At alam niyo yung ambisyon ng mga mananampalataya noon ay ma-reveal ang likeness ni Jesus Christ. At sila ay gumawa para sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. Sa ngayon ba mga kapatid, kumusta yung ating mga panukala sa buhay? Sinasabi natin na malapit nang babalik ang ating Panginoong Hesus, pero
baka nagpapalawak pa tayo ng mga territories. Nagpo-purchase na mga ganitong bagay until one day ay atin din lang naman itong iiwanan. Minsan, iiwanan natin sa mga anak, hindi natin alam kung mamamanage nila ito ng tama, kung makakabuti ito sa kanila o makakasama. O kaya naman, minsan ito iiwanan natin dahil sa reason of death, na siya naman ating talagang direksyon. Ngayon, dadako tayo dito sa pangako ng huling ulan. Itong pagbuhos ng Banal na Espiritu sa panahon ng mga apostoles, yung tinatawag na former rain, napakaganda ng resulta, mga kapatid. Datapwat, ang pagbuhos ng huling ulan ng Banal na Espiritu sa kanyang kapangyarihan ay higit daw itong magiging sagana sapagkat ito na ay final harvest. Sagana. At itong latter rain, mga kapatid, ito ang magdadala ng revival of primitive godliness na hindi pa natin na-witness simula pa noong apostolic time. Ito yung magdadala ng revival. Yung pagiging makadiyos ng mga tao ay lalong higit na mas malalim at sincero. Diba sa panahon ng mga nakalipas, 10 years or 15 years ago, mayroon tayong tinatawag na revival and reformation na programa ng iglesia, but it never did happen. Because revival and reformation comes in consequence with the outpouring of the Holy Spirit. Nakita natin kung gaano pa ang ating idadalangin, ipagpupunyagi. At itong huling ulan ng Banal na Espiritu, ito rin po ang magbibigay ng kapangyarihan doon sa third angel's message na ating pinoproklama sa Apokalipsis 14, 9 at 10. Hindi ko alam kung naalala pa natin, minsan ako nalilimutan ko rin, pero ginagawa ko din naman, yung pagsishare natin ng Ebanghelyo. Datapot, itong third angel's message ng Apokalipsis 14, 9 at 10, ito yung babala ng Panginoong Hesus na kung sino man sa inyo ang tatanggap ng tatak ng hayop at sasamba sa larawan, sila ay tatanggap din naman ng puot, ng alak, ng kagalitan ng Diyos. Tingnan niyo po dito sa ating mga pangangaral natin. Minsan nag-aatubili tayo sabihin sa mga tao, lumabas kayo riyan! Kasi akala natin ay pabalita natin yon. Pero yun ay pabalita ng Panginoong Diyos. Tingnan nyo dito sa 14, 9 and 10. A third angel, sa Revelation po, a third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receives his mark on the forehead or on the hand, he too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of His wrath. Ito po yung pabalita ng ikatlong anghel. Na pag nagba-Bible study tayo, nangangaral tayo, idalangin natin na mayroon tayong lakas ng loob na sabihin sa mga tao na lumabas po kayo riyan. Lalo na rin sa mga kaibigan natin na mayroong mga pagsamba sa mga larawan. Iba nag-aatubili tayo, natatakot tayo, nag-aalangan tayo, sa ano nga bang dahilan? So napaka-importante yung pagpapahayag nitong third angel's message. At nandito na di umano tayo sa daloy ng propesiya dito sa ikatlong anghel. Kasi yung unang pabalita ng anghel ay ito yung matakot sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating ang oras ng paghukom. At ang pangalawang anghel ay anunsyo na itong Babylon ay gumuho na. Babylon ito yung iglesia ng kalituhan. Hindi lamang isang particular na mga kapatid natin na isang reliyong malaki, kundi all other religion na meron silang confusion, kagaya ng sa kalagayan ng mga patay. Minsan nga, meron pang mga Adventista, siguro baka baguhan din lang naman, na narinig natin
na yung namatay nating mahal sa buhay ay siguro nakikinig siya sa atin sa langit sa pagsiservisyo ngayon. You see, that is still a teaching from a confused Babylon that we have not yet understood. Na ang mga patay ay nasa sementeryo. Wala pa napunta ron sa impyerno. Wala pang umakyat doon sa langit. Liban doon sa 3 katao na binanggit, si Moses, Enoch at Elijah. Pero liban dyan, wala pa po. Ako minsan narinig ko, minsan nakikinig ako ng serbisyo, this is all over the country and perhaps all over the world. Sabi, na nag-service doon sa online, mapanood ko na yung aking ama, o aking ina, o aking ganito, ay naroon na marahil sa natutuwa na kasama ng mga angheles doon sa langit. It's still confusion. We have not understood yet what the meaning of and what is the situation of the dead persons. Hindi pa natin na labis na ganoon. So ngayon, hindi natin masabi, may proclaim yung third angel's message. If anyone worships the beast and his image and receives the mark on his forehead. Ibig sabihin may pagtatatak talaga. Forehead or on his hand. The same will receive the cup of God's fury. So itong pagdating ng huling ulan ng Banal na Espiritu, na hopefully tinanggap natin yung unang ulan kasi linawin natin mga kapatid, hindi tayo tatanggap ng huling ulan kung wala tayong unang ulan. Kasi maski na umulan ng malakas sa palay na hindi tumanggap ng unang ulan, walang tubig, wala namang pahihinugin ang huling ulan ng Banal na Espiritu. Tama po ba yon? Is it logical? Kung hindi kayo convicted sa second coming ni Jesus Christ, kung hindi kayo convicted sa Sabbath and all other subsidiary laws, batas ng pangkalusugan, iniinom, kinakain, walang papipintugin ang Panginoong Diyos. The Holy Spirit has nothing to convict us to proclaim with all our strength and power to call people from the Babylonian situation. Hindi natin sila matawagan. Siguro naramdaman ninyo. Ako naramdaman ko rin, minsan natatakot ako minsan nakakalimutan ko, kapatid, umalis ka po diyan sa pananampalataya na yan. Hindi po kayo mapapabuti riyan. Nasabi ba natin yun sa kaibigan natin? So nakita natin dito yung fulfillment at pangakong gagampanan ng latter rain ng Holy Spirit. They will give power to the loud voice of the third angel. Ito po nandito sa aklat ng last day events, ang aking binibigay na pabalita sa inyo. Ito yung aklat, napakalinaw ng pamagat. Last day events. Na dapat natin bigyan ng pansin, yayamang naniniwala tayo na nabubuhay tayo sa huling araw. Ito rin po ang maghahanda sa mga banal ng Diyos na makatindig kung dumating na ang huling 7 salot. Imagine, without the blessing of the latter rain of the Holy Spirit, we cannot stand against the beginning of the 7 last plagues. Hindi po tayo makakatayo laban doon. O baka sa inyong matagal ng pananampalataya, seldom you have heard preaching about the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit. Alam niyo, may kwento ko lang, noong 1990, way back 1990, inassign ako na maging speaker ako doon sa Angeles City, sa Pampanga. Inassign nila ako August pa lang. August. Imagine, mag-speaker ako ng December, naka-assign ako August. Ako noon ay fresh graduate. Kaya medyo matagal-tagal. Although may mga schedule ako Wednesday at saka yung Friday night. Yung Friday night, yung Biyernes ng gabi na tinatawag natin na Vesper. Pero Sabat na yun, di na yung Vesper. Sabi ko, ako ay magpipreach ako ng tungkol sa Holy Spirit. Lalakasan ko ang loob. Kasi bahagi pala ito ng Trinity, pero hindi ako nakakapakinig ng preaching about the Holy Spirit. Tama ho ba yun? Bihira natin na papakinggan. Tama po ba? Bihira natin. Sabi ko, lakasan ko ng loob, mag-preach ako ng tungkol sa Holy Spirit.
Pero ang problema ko, wala akong narinig na preaching, wala pa noon yung mga publication natin na ganun ka sagana, wala pa rin online noon na nakakapag-download tayo, so wala talaga. Sabi ko, saan kaya ako maghahanap? September na. Wala pa ako nakikita. October na, sabi ko, malapit na. Wala pa rin ako na-assemble. Tinignan ko yung aking maliit na library, wala pa yung 100 pieces ng libro. Nakita ko yung doon kay Elder Johnson na libro. Pero ang nakita ko, konti lang naman, ganun lang yata. Sabi ko, babanggitin ko ito na 1 minute, tapos na yung tungkol sa banal na espiritu. Hindi ko rin alam noon na mayroon pala sa loob ng aklat ng last day events. Particular siguro mga chapter 12 yun or between 12 to 14. Uy, November na. Nagsisimula na akong kabahan. Nagtanong-tanong ako sa mga kilala ko mga pastor, may reference ba kayo tungkol sa banal na espiritu? Wala din. Nadagdagan yung kaba ko. Ito na. Sabado ng gabi, o tinatawag natin na Friday, Sabbath evening yon. Kumanta pa kaming mga kabataan, binata pa rin ako lalaki. Awit pa kami nung, it won't be long, we'll be going home. Ang pangalan ng grupo namin ay Terrace Quintet. Kasi na-form kaming 5 lalaki doon sa Terrace pagka yung inuupahan naming bahay. Tawag sa amin, Terrace Quintet. Sabi ko, bukas na ako magbababad ako mamaya hanggang alas 12. Maniwala kayo mga kapatid, wala akong makitang referensya tungkol sa banal na espiritu. Grabe na ang nervyos ko, Brother Ranis. Malaking iglesia yun doon sa Pampanga, Angeles City. Noon, siguro mas malaki ngayon. Sabi ko, ano na ito? Panginoon, ano na gagawin ko? Gusto kong mag-back out, hindi ko naman alam kung paano mag-back out. Alam niyo yung gusto mo umatras, wala kang maatrasan. Naalala ko na yung kaibigan kong pastor, na ilagay sa communication department, hindi nakakaintindi ng English. Nagbabalak ng araw na mag-atras as communication secretary or director, pero hindi siya marunong gumawa ng resignation letter. Nakakatawa, di ba? Hindi niya alam gumawa ng resignation letter. Ako gusto kong umatras, hindi ako marunong kung paano ko atras. Grabe ang abot-abot panalangin kong mga kapatid. Natulog ako ng alas 12, wala man akong naipon na masyado. Wala, as in nothing. Subukan nyo ba magpipreach kayo dito, wala kayong maihanda, gusto yung maganda, wala kayong mahanda, gusto mag-back out, baguhin yung topic, hindi ninyo mabago. Sabi ko, eto na. Anong gagawin ko? Alas 12, alas 4 hours, alas 4. Sabi ko, paano pa ako makapag-prepare nito? Sa madaling salita, binigyan din ako ng Panginoon ng tulog. Nagising naman ako ng alas 4 ng umaga. Pumunta ako ron sa terrace na pinagpapraktisa namin. Tulog pa yung mga kasama ko alas 4 umaga. Awit ako. Naghahaming-haming ako ng awit ko. Mamaya, nagsisimula ng magbukang liwayway. Nakakita ako ng makapal na ulap sa aking harapan na nagmamadaling araw. Sabi ko, ano po yan, Panginoong Diyos? Ang napakalinaw, very audible yung tinig sa akin. Sabi niya, yan ay ulan ng banal na espiritu. Sabi ko, ulan po ba ng banal na espiritu ito? Sabi ko, bakit po hindi bumabagsak? Yun ang tanong ko doon sa boses na narinig ko, nag-uusap kami. Hopefully yun ang banal na espiritu din. Sabi ko, Panginoon, bakit hindi bumabagsak yung huling ulan ng banal na espiritu? Alam niyo, napaka-linaw ng sagutin sa akin. Way back 1990. Sabi niya, hindi handa yung babagsakan ng banal na espiritu. Sumunod kong tanong, sabi ko, Panginoon, pati din ba ako hindi rin handa natatanggap? Walang sagot ang Panginoong Diyos sa akin.
Kung sinabi niyang oo, baka siguro ako ay maligaw sa pagmamalaki. Pag sinabi niya namang hindi, baka naman ako ay ma-discourage na. In short, nung Sabat na yon, kinuwento ko yon that it consumed almost an hour. Dinagdagan niya ako ng kapangyarihan na sasabihin ko kung ano yung mga hindi ko man pinanong sasabihin. Basta ikinuwento ko nung ganon hanggang sa pagkatapos nung preaching ko na yun mga kapatid about the Holy Spirit. Sabi ko, hindi man ako nakapagpasalamat. I'm still very young with the pastoral work and very, very young in the faith kasi nabautismo ako 1987, 88, nag-aral ako sa PUC pa noon. And then 1990, graduate ako. 1990 din, the same year, I was assigned to be in Pampanga during that time. So I'm still very young in the scriptures, very young in the faith, very young in the pastoral work, and very young about Adventism. Pagkatapos nitong preaching na yon, kinabukasan, nung nandun ako sa loob ng CR, narinig ko uli yung tinig na narinig ko. Kasi meron nalaglag doon sa loob ng CR na mga ilang pirasong ambon lang. Yun ay sabi ng tinig sa akin, ang banal na espiritu, bagamat hindi pa umuulan, tuloy na din naman ang pag-ambon. May nakita kong lumalaglag doon sa loob ng CR, siguro mga ganito kalalaking bilog. Brother Rani. Siguro mga less than 10. Pero pag bago dumating sa simento, nawawala siya. Transparent. Sa panahon ng year 2000, nagkaroon ako ng aklat nitong last day events, binasa ko, nandoon yung pakikipag-communicate ng Banal na Espiritu sa akin. Bagamat hindi pa dumarating ang huling ulan ng Banal na Espiritu, but still, it drizzles, umaambon. Kasi marami pa din naku-convert na katulad ng early rain ng Banal na Espiritu. At ito mga kapatid, sinarili ko lang itong Brother Ani. In fact, hindi ko alam kung mayroon akong nasabihan na iglesia nito. It is only dito. Na kung hindi natin tinanggap ang unang ulan ng Banal na Espiritu, it is very necessary na dapat natin tanggapin or else hindi tayo tatanggap ng huling ulan ayon sa statement ni Ellen White and ayon sa cycle ng pagtatanim na walang halaga ang huling ulan kung wala namang pinatubo ang unang ulan na binhi. Tama ho ba yung mga kapatid? Ngayon, gusto kong kumustahin kayo, yung mga tinanggap ninyong doktrina ng salita ng Diyos, ito kailangan tumubo. At kung ito'y tumutubo, sinisimboluhan ito na tayo ay tumanggap ng unang ulan. Kung hindi tumutubo, ang takbo ng ating buhay pagayon-gayon lamang, sabi sa Batangas, pagayon laang, ay talagang dapat higiin natin. At ang pagdating ng huling ulan ng Banal na Espiritu, the Lord is ready to pour out the Holy Spirit. At ang sabi ng Panginoon, ito ay magiging abundant, powerful than the time of the apostles. Pero, kailangan daw natin itong idalangin, hingiin, at salampalatayan ng ating tatanggapin ito. Amen, mga kapatid? Hindi tayo makakasalubong kay Jesus Christ without the blessing of the Holy Spirit. After all, the Holy Spirit, yun ang nagbibigay sa atin ng mga spiritual gifts. Galatians 5:22. Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng bunga ng Banal na Espiritu. What kind of tree we are? Since we are all bad tree, we need much more the Holy Spirit to give us the converting power to make a rebirth, the born-again Christian experience na binabanggit sa atin. Itong PowerPoint na ito, hindi ko alam bakit hindi ready yung wire natin. Sana nakita ninyo yung prepare ko. Na-prepare ko na ito siguro mga almost 5 years ago. Kasi pinaghahandaan ko talaga ito sapagkat it deals about the salvation of God's people. It deals about my salvation as well. And aside from that, since we know that we are living in the last days,
ay makapaghanda tayo mga kapatid ng pagdating ng Banal na Espiritu. At ang pagdating ng pagtatatak ng Mark of the Beast is very soon. Alam nyo, ngayon sinusubaybayan ko ang prophecy, ang fulfillment ng Sunday Law. Noong December, 26 states ang nag-sign na magpapatupad sila ng Sunday Law na sa Amerika. Tinatawag pa nila itong Blue Sunday Law. Ibig sabihin ng Blue Sunday Law, very soft pa lang. Very friendly pa lang yung approach. Pero nung isang linggo, napakinggan ko, ay 36 additional 10 states na ang nag-signify na mag-implement sila ng Sunday Law. Ngayon, pag naging National Sunday Law na ito, napakabilis na ito na maging World Sunday Law. Tinatawag nila universal. Of course, it does not include the universe. Tawag lang nila yon. So, tinatawag ko lang na ito na Worldwide Sunday Law. Sapagkat may program ang American government, bago pa man umupo si Trump, na meron silang programa ng MEGA, Make America Great Again. At magiging great lang sila kung babalik sila sa Diyos. At ang pagbabalik nila sa Diyos, ang instrumento ng pagbabalik loob nila sa iglesia is Sunday, the sacredness of the Sunday as their day of worship. So ang sabi ng iba nating mga preacher, kagaya ni Dr. Ray, kagaya ni David Gates, pastors natin ito, sabi niya, probably 2 months or hanggang dumating ang fall. Kailan pa ba ang fall sa Amerika? Anong buwan ho ba yon? Yung fall. Yung taglagas, anong buwan po ba yung taglagas ng mga dahon? Yun ang tinatarget nila na maipatupad dito. So ngayon mga kapatid, hanapin natin ang Panginoong Diyos habang masusumpungan pa siya through the power of the Holy Spirit. Kung hindi natin sasaliksikin ito, ang sabi ni Ginang White dito sa sinishare ko na ito, kung hindi tayo magsisikap na hingiin ng buong puso, mawawaglit tayo, ang kasalanan ay nasa atin. Kaya kanina natutuwa ako nag-a-announce tayo ng kaayusan ng pagsamba. Kasi ang pagsamba natin minsan hindi na natin nararamdaman Nagsasamba tayo, mga cellphone ang hawak. Ang lilikot ng mga hindi naman dapat naglilikot. Hindi ba? At maraming mga disturbances. Hindi ba kayo sold out doon sa doctrine ng tinanggap na pag araw at oras na banal, dapat ang gampanin natin banal. Sabbath day is a holy day. Sabbath day is sanctified day. Sabbath day is a day rested from all earthly labors. Sampalatayaran natin yon. Yung ating mga kinakain na inaakay tayo ng Panginoon para malayo tayo sa sakit, nababalik tayo sa mga healthy diets, sikapin natin. Yung pananamit natin, ayusin talaga natin, lalo na po sa inyong mga kababaihan. Minsan nung palipat kami sa hospital, galing ako nung sa academy, sabi ko sa misis ko, yung mga damit mo na yan, kako, nasa borderline ng tuhod mo palitan mo ng mahaba-haba, lilipat tayo sa hospital. Sabi niya, tingin ko aprobado ito sa hospital, tingin mo yung mga damit nila kako hindi. We are trying to model after the likeness of God. According to what God likes, not according to what we like. Not according to our comfort, but according to the conviction of the Holy Spirit. Siya ang nagko-convict sa atin kung tama yun o mali Kung hindi natin pinapansin yung conviction ng Holy Spirit whether it is true or not, maraki pa ang tatrabahuhin ninyo sa iyong pananampalataya. Maraming beses na tayo sinasabihan na mag-aral tayo ng Biblia, and yet we do not mind those reminders. We still love to watch television, watch the internet, without minding to read the Bible heartily, mga kapatid. Ano ang inaasahan natin? Paano tayo magiging saksi sa iba? Paano tayo magbabahagi ng salita ng Diyos? Wala nga tayong kinain. Wala na tayong kinain, wala pa tayong ibinulsa. Kaya wala tayong maibigay sa iba. Di ba? Pagka wala ka naman itinabing talata ng Panginoong Diyos,
wala ka rin may share sa iba. Ngayon, 3:00, may appointment ako doon sa Bakungan. Sabi nung kapatid, mayroong iglesia doon na gustong-gusto niyang malaman kung tama yung talagang sinaniban niya ngayong iglesia. Kaya mamaya, kung makakain ako, kaya pang kumain, pakikikain ako sa inyo, and then I will proceed. Kasi baka sasama yung aking misis, gusto niyang makasama roon sa Bakungan. Hindi tayo pwedeng gamitin ng Panginoong Diyos kung hindi tayo useful. Yung itak nga nakakainis gamitin pag napakapurol eh. Alam nyo, yung talim ng itak, parehas din ng talim ng likuran, gaganaan ka bang gamitin yon? Hindi yun purposely para doon. And if we study God's Word, it is more than the sharpened, double-edged sword. Mas matalim sa dobling talim na tabak. Amen? O, hindi kayo makaamin, hindi kayo nag-aaral ng Biblia, no? Pumunta nga kayo rito, wala kayong dalang Biblia. Mga kapatid, hindi ko kayo pinapagalitan na para mapahama kayo. Hindi ko kayo pinabibitbit ng sigarilyo o shabu. I'm trying to motivate you to bring the scriptures because in them we have eternal life. Huwag natin sabihin, malabo ang mata, mahina na yung memory natin. Lalong papupurulin ng Panginoong Diyos yung utak natin pag hindi natin gamitin. Lalong manlalabo yung ating mata pag hindi tayo nagbabasa. Ako pinangako ko sa Diyos, the rest of the strength that I have, I will use it to widen the kingdom of God. Hanggang ngayon nakakabasa ako, malinaw mga kapatid, basang-basa ko ito. Maliit lang na letra yun. No? Sabi rito sa Revelation 49, third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receive his mark on the forehead or on the hand, he too will drink of the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. Mga kapatid, seryosohin ninyong pananampalataya ninyo. Ang linaw ng prophecy ni Jesus Christ, Luke 17:26, as it was in the days of Noah, kakaunti lang. Kung i-percentage mo noon, bagay, kaunti noon, kaunti rin ng tao. Ngayon siguro mas malaki-laki. But the percentage is the same. Sabi ang linaw-linaw ng sinabi ng ating Panginoong Hesus. Tinaylo dito sa Luke 17:26. Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating. Wala namang problemang kumain. Talagang nilikha tayo para kumain eh. People were drinking. Natural, dapat iinom tayo. Pero siguro alak yung kanila. Marrying and being given marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. Nakita niyo ang sample ng pag-destroy ng Los Angeles fire? Dahil dideclare din sila na city sila ng godless. Dapat magprograma rin tayo ng MEGA. Hindi Make America Great Again, but Make Adventist Great Again. Ang mga pioneers natin noon, napakasigabo sa pag-aaral ng Biblia. Naalala ko si John Lagboro. Memorize niya ang Bible. Si Lagboro ba yun o si J.N. Andrews? Alin doon sa dalawang yon? Memorize nila ang Bible. Tayo dito, very poor yung ating performance ng Bible. Nakita niyo pag AY worship, nag-aagawan tayo sa John 3:16. That is not a Bible. That is only a verse. Pag sinabing Bible, it has to be from the beginning. In the beginning, God created. Hanggang sa dulo ng Apokalipsis, Amen. Mga kapatid, hindi ko kayo pinagagalitan, pero sinusumbatan ko kayo. Marami sa atin matatanda na sa pananampalataya na hindi pa nakabasa ng isang round ng Biblia. Ako yung misis ko, china-challenge ko. Kako nakailang rounds ko ng pag-aaral ng Biblia. So, sinusumbatan ko mga anak ko. Kako, kung makadebate kayo kako sa akin, kala ninyo nag-aaral kayo ng Biblia. Kako, wala man sa Biblia yung mga sinasabi ninyo. We have to fight for the faith that was transferred to us by the founding fathers. Sikapin natin mga kapatid.
Hindi mapapaibig sa Biblia ang ating mga mahal sa buhay kung tayo hindi nag-aaral ng Biblia. O i-expect natin sa mga anak natin, mga apo natin, na mag-aaral ng Biblia. Yung tugtog natin sa bahay, tugtog ng sanlibutan. And the world will be dear to us. Kasi sanlibutan ang tugtog natin Ako, mas kinaayaw ko na makinig ang sarili ko ng religious song. Yun pa rin pinapakinggan ko. I am fighting against my will in favor of God's will. Sabi ko, bakit hindi ko iibigin ang salita na ito? Bakit gugustuhin ko pa yung kanta kung sinong mga tao para sa kanila ako mapalapit? Samantalang inaawit na, we have this hope that burns within our heart. Is it really burning? O just a mere mental accent or assent? Diba? Pagka nagbe-burn ang pananampalataya natin, nakakasunog yan ng ibang maling pananampalataya. Oy, lampas na pala alas 12. So the early rain produces conversion, the latter rain produces Christ-like character. So yun ang mithiin natin mga kapatid. The work of education is to restore the lost image of God in man. The lost image. So this is the work of the Holy Spirit. We have to work it out, we have to pray for it, we have to ask for it, and we really have to set aside our lives. Italaga natin ang buhay natin para sa Panginoong Diyos. Salamat po mga kapatid at pagpalain nawa tayo ng mga paalaala at mga salitang ito. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, be soldiers of the cross. Left high his royal banner, it must not
Lumuhod mga kapatid, lumuhod tayo sa panalangin. Yung may kaya lang po. Ama po naming Diyos, kami po ay nag-humble ng aming sarili before Thee. Wala po kaming baon na madadala pasalubong sa inyo, kundi ang aming abang kasarian. Nangangailan po kami ng inyong pagpapala at bendisyon, lalo na ng ulan ng banal na Espiritu. Nakalimutan po namin na ang kapangyarihan na naranasan ng mga apostoles ay ang unang ulan ng banal na Espiritu. At nangako po kayo ng huling ulan ng banal na Espiritu na muling dadalaw sa human family bago lubusang magsara ang pinto ng kahabagan. Diyos, tulungan kami na bigyan ng pansin ito, sapagkat si Satan pilit na kami nililibang, inilalayo kami sa inyong tabi upang marami siyang makaramay sa kanyang paroroonan. Dalangin namin, Diyos, na patuloy niyong pagpalain ang aming mga abang sarili. Gusto po naming maligtas. Gusto po naming sumalubong kay Jesus. At bigyan niyo kami ng conviction ng Banal na Espiritu to work out our salvation with fear and trembling, knowing that the hour has come. Ang judgment ay nagsimula na noon pang 1844. And soon and very soon, ang kaaway magtatatak ng kanyang sarili at ang hindi magpapatatak sa kanya ay tatatakan po ninyo. At kami nawa ito, Panginoong Diyos. Alam namin it will be a difficult day, but through your grace, we will be able to sustain through your power. We need to stand up and stand up for Jesus Christ. And the battle will not be long. And we will see Jesus Christ coming in the clouds of glory in peace. Salamat po ng marami, Diyos. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, ang kongregasyon na ito ng Rampano and all other congregation around Palawan, Philippines, and the entire world. Salamat po, Diyos, sa pagdinig sa aming dalangin. Bendisyonan po kami ng iyong Espiritu Santo. Pawiin niyo ang kasamaan at kasalanan sa aming buhay. Dalangin po namin ito alang-alang sa aming manunubos na si Jesus. Amen. Amen. We have this hope. Signs of the end are fast moving. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and take His children home. Are you glad telling others Jesus loved, Jesus saved? Are you living by His word and by His power? By His grace, my friend, with us offers to live, till we see our Savior come again. Happy Sabbath Happy po. Sabbath. Okay, so mga kapatid, paalaala ko po na mamayang alas 4 o kaya magkaroon tayo ng meeting ha. Lahat po ng mga officers, maging mga associates, ay magkaroon po tayo ng meeting sa emergency meeting para po sa atin pong iglesia. So, kailangan po ang inyong mga presensya na tayo po ay magkakaroon ng pag-uusap. So, mamaya, pagkatapos ng ating pagkain, mga kapatid, rest tayo ng mga ilang minuto. So, tayo po ay walang iway na sa pangunguna ng mga kabataan, subalit magpapatuloy ang lecture ni Pastor Cas, no? Start tayo ng 1:30 pataas. Okay. Ang women's. Kahit na mag-waiting ang women's, magpapatuloy po ang lecture. So, mayroon naman pong mga venue. Magpili po kayo ng venue para po ang ibang mga kapatid ay patuloy po dito sa loob ng iglesia. No?
So, sa sino man ang magkaroon ng mga katanungan, pwedeng magtatanong. So, magpapatuloy sapagkat yan po ay panahon po ng ating pagsamba na tayo po ay magkakaroon ng mas malawak na kaalaman, no? Information ng ating